Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago natin tunguhin ang ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng mga panayam patungkol sa iba't ibang paksa na mahalaga para sa ating mga kababayan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Para sa una nating panayam ay makakasama po natin ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev upang ating alamin ang mga hakbang ng ating pamahalaan upang mapalakas ang tinatawag po na labor market resilience sa gitna po yan ng mga matatawag na economic challenges. At kaugnay po nito ay makakasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon si Undersecretary Rosemary Edilion ng DepDev. Yusek Edilion, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang araw, Steph, and magandang araw din sa mga nakikinig. Maraming salamat po, Yusek, for joining us dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, kasi lumabas na nga po itong labor force participation rate ngayong kumbaga nito nga nakaraang Abril na umabot po sa 62.7%, which is equivalent po to 51.30 million Filipinos age 15 years and over na kumbaga who are either employed o actively po na naghahanap po ng hanap buhay. Paano po binibigyan ng paano po binibigyang kahulugan po ng DepDev ang pinakahuli po na labor market data, lalo na po itong masasabi na naging pagbaba po nitong labor force participation rate? Yes, tama ka, no? May konting pagbaba yung ating labor force participation rate. Pero pag April kasi talaga, parang April ngayon versus April last year, meron talagang nagiging, slight differences yan. Kasi kahit parehong April, mayroong parang magkaiba rin yung yung nagiging, let's say, yung takbo ng weather. Tapos meron ka pang Holy Week nung first week. Tapos yung ding kung kailan yung naging timing ng bakasyon ng mga estudyante. So lahat 'to nakakaapekto sa labor force participation rate nila. Pero isa to sa actually gusto rin namin talaga na maiangat pa natin na gusto namin medyo maitaas to halos mga 69% sana, mga 70%, no? Kagaya ng ating mga ASEAN neighbors. Pero alam namin na sa Trabaho para sa Bayan plan natin, ang timeline namin dito is hanggang 2032 kasi marami rin mga polisiya na kailangan nating isulong para dito. At kasabay po ng paglabas nito nga pong labor force participation rate for April 2026 ay of course mayroon po mga datos patungkol sa yung sa employment rate, unemployment rate at kahit doon sa underemployment rate po natin. Ano po kaya yung mga pangunahing salik po sa pagtaas ng unemployment? Ito pa rin po ba ay may kinalaman kasi nabanggit yung kanina na
itong season nga nito, pag April, nandiyan talaga yung panahon ng pagbabakasyon. Para lang po sa backgrounder po, no, for our listeners, ang ating employment rate during the month of April 2026 ay nasa 95.3%, kung saan ang services sector ay kumbaga ito yung may largest share ng employed workers at 62.3%. Ang unemployment rate naman po ay nasa 4.7% na mas mataas po doon sa 4.1% recorded in April 2025. Kumbaga year on year po, no, itong mga datos na ito. So yun nga po, ano po ang salik dito, Yusek? Yeah, tiningnan din kasi namin yung mga yung sektor, no, kung saan nagkaroon ng employment losses. Mm-mm. Just to be clear at the onset, no, actually tumaas naman yung number of employed natin Mm-mm. between April this year and April last year. Pero may mga nakita nga tayong sektor kung saan nabawasan ito, no. So meron kayong, let's say yung sa agriculture sector, yon, Mm-mm. na ano siya, parang lumiit by mga kalahating milyon to, no. Yes. Pagkatapos yung construction din, nakita natin na na umunti rin to. Tapos sa services, although on the whole naging mas madami mas madami naman yung employed nila, pero nakita rin natin yung sa wholesale and retail trade. In fact, kung titingnan mo rin, it's actually yung informal sector ang nakaranas ng pagbawas, kasi ito yung tinatawag nating self-employed without any paid employee, tapos yung mga unpaid family workers. So kumbaga ano to magkakasamang epekto ng, first of all, hot weather conditions, no, Mm-mm. nung April. Pangalawa, syempre, yung Middle East crisis, kung saan tumaas yung mga fuel prices natin, kung saan tumaas din yung mga fertilizer prices. Kasi ang fertilizer is yung inorganic fertilizer ay based din to sa sa crude oil. So ito yung mga sektor na talagang nakaranas ng pagbawas. Sa kabila po, no, ng mga masasabi nga po na economic challenges, ay paano po, kumbaga, na nasasabi, no, ng DepDev na nananatili po na resilient, no, ang labor market dito po sa Pilipinas? Actually, ang pagkasabi namin is ang pangunahing parang order of the day is to make sure na magiging resilient ang ating labor market, no? So hindi lang on the part of labor supply, so ibig sabihin yung mga nagtatrabaho dapat nakahanda sila yung kahit anong challenges kayang-kaya nilang ma-overcome, no? Pero ang gusto rin namin, ultimo yun sa labor demand sector, yun sa mga investment side, na sana ay kahit anong challenges is patuloy pa rin yung kanilang pag-operate, no? Kaya nilang mag-adjust ng kanilang mga proseso. Nakita rin namin kasi na tulad tong latest na yung April data, actually dumami yung mga employed sa mga high-skilled workers. So ibig sabihin, yung ding mga negosyo na kung saan nag-employ sila ng high-skilled workers, ito rin yung mga nananatili na kahit may mga may ganyang problema sa weather, may ganyang problema sa Middle East, pa rin, patuloy yung nagiging operation nila. Siguro dahil mataas ang paggamit nila sa technology, no? Kaya kayang-kaya nilang ma-overcome itong mga challenges ito. So ito yung mga nakikita namin na dapat talagang paigtingin natin yung in terms of sa investment side, and then syempre yung mga magtatrabaho din na magkaroon sila ng skills na kakailanganin nitong mga negosyo na ito. Sa kabila po, no, nitong mga nabanggit po na hamon, ay ano po yung agarang hakbang ng ating pamahalaan? Of course, nandyan po ang DepDev and also the other relevant agencies po natin upang masuportahan po itong mga sektor na nakakaranas po, no, ng paghina ng demand sa trabaho.
Yeah. Actually nung una pa lang na pumutok yung ano 'no, yung giyera sa Middle East, right away we came up with a package of interventions. So naglabas ang gobyerno ng tawag na uplift 'no, Unified Package for Livelihood Industry, Fuel and Transport. So nung una, ang agarang naging aksyon dito is, mabigyan talaga ng ano, mabigyan ng assistance yung mga agad-agad na nakakaranas ng ano, ng increase in cost. Let's say yung nasa transport sector, kaya agad-agad nagbigay ng ano 'no, ng ayuda para do sa transport sector. Pero ang nangyari is, nagkakaroon tayo ng, tawag namin pivot, para ang magiging, primary objective nito is nandun pa rin yung assistance pero, ang gusto natin is, magkaroon ng business continuity, Hmm. yung magtuloy-tuloy yung operation nila. So ang ating naging, assistance ay para dun sa mga producers, kunwari sa mga, sa farmers and fisher folk kasi alam naman natin na, tinamaan sila, yung mga farmers natin tinamaan sa mataas na fertilizer prices. So nandiyan yung ano, yung ayuda para sa mga farmers for the fertilizer prices. At the same time na naghahanap tayo ng mga ibang sources or ibang alternatibo 'no, sa mga, sa inorganic fertilizer. So sa fisher folk gano'n din 'no, may naging assistance. Tapos isa pa sa naging tulong natin yung, pagbawas or pagtanggal actually ng bayad sa mga terminal fee 'no. Kung Mm. halimbawa nagdadala ka ng ano, ng food products, gumagamit ka ng ano, sa pier, ginawa na lang piso 'no, yung terminal fee. So talagang tapos even the private sector actually nag-chip in din dito 'no, sa mga toll roads, binigyan din ng malaking diskwento yung mga, nagbibiyahe ng ano, ng produkto. Kasi, actually nung time na pumutok yung ano 'no, yung giyera, marami tayong supply ng pagkain, Hmm. So ang problema lang is, dadalhin mo yon from the farm to the market, gagamit ka na naman ng ano, ng fuel. So ito yung kailangang ano, matugunan kaagad. So yun yung, tinugunan kaagad. But at the same time, nandiyan na rin yung ginagawang hakbang ng Department of Energy para to make sure na meron tayong magkaroon ng maayos na supply ng fuel. Maayos na supply din ng iba pang mga ano, mga produkto. So ang DOE kasama ang Department of Foreign Affairs actually ang nagtrabaho para dito. Nakipag-usap pa nga sa Iranian embassy 'no, para magkaroon ng safe passage yung ating mga barko at yung ating mga tripulante. So it's really in the interest of, business continuity. At the same time, meron din tayong mga ginagawa na, pag-expand ng markets. So Hmm. meron tayong mga ano, free trade negotiations happening right now 'no, kasi para maging mas resilient din tayo, kailangan mas malawak yung choices natin for markets. Para 'pag nagkaroon ng problema sa this part of the world, meron tayo dun sa kabilang part of the world 'yun. So ito yung mga ano, mga, tinatrabaho ngayon. And then of course, we're also capitalizing on itong medyo, mataas na investor interest 'no, dun sa mga emerging technologies. So yung sa digital technologies, yung sa AI. So, meron tayong ano, ginagawa din na, para ma-attract yung mga investors na ito. Mm. So lahat po ito 'no, tama po ang, ito, Yusek na lahat ng efforts na ito ay under po 'no, doon sa pinaiiral po na Uplift, framework? Bukod dun sa ano, well, except the free trade, negotiations, free Mm. trade agreement negotiations and yung sa investments on the actually ito yung Luzon Economic Corridor 'no. Mm. So, wala yan sa uplift yan. Pero, um, they all work to make our labor market resilient. Mm, mm.
Bago natin puntahan po 'no yung, Luzon Economic Corridor and of course yung investor interest po na nabanggit kanina, ay bukod po kasi dito sa umiiral pa rin po, masabi pa rin natin na ongoing, tensions po sa Middle East, ay meron din po tayo of course yung El Nino and then eto na nga po yung nangyaring lindol 'no, sa Mindanao nitong Lunes. So, ano po ang, kanina nabanggit yung paano tinutugunan 'no, yung sa Middle East, tensions. Paano naman po tinutugunan, ng ating, pamahalaan po yung maaaring maging economic related concerns, na konektado sa El Nino and of course, yung sa lindol bale po yung mga pang-natural, calamities po natin na nararanasan ngayon? So, as you know, yung El Nino medyo regular, no? Regular Yes. na dumadating yan. So every 3 to 7 years, meron tayong El Nino, tapos magpapalit sila ng La Nina, and then neutral ulit. Yan. Tapos El Nino, La Nina, yan. So actually, meron na tayong parang playbook, no? Para dito. In fact, the last strong El Nino we had was in 2016. So during that time, nag-umpisa ang planning second half of 2015. Nag-umpisa kami mag-prepare na para dito kasi strong El Nino din yun nun eh. Yan. Pero ang gusto ko nga pinagmamalaki nga namin nun, wala tayong naging runaway inflation nun. Inflation was only at 2.8% no noong 2016. At dahil din to sa sa mahusay na pagkakagawa ng mga preparation. So ngayon ang nauna ang DA na kinonvene niya yung kanyang internal na El Nino team. So ang susunod na hakbang is i-convene yung interagency task force on the El Nino. Nagkaroon na ng isa na yan sa instruction actually ni presidente. So para ang importante talaga diyan is preparedness. Syempre yung yung information is very important. Saan ba to tatama, which provinces, kailan, para noon dun sa mga hindi mo natatamaan, pwede pa tayo mag-increase ng production in terms of the food. Tapos doon naman sa iba, baka iba naman ang kailangan nating gawin na doon, no? So yan ang mga importante na paghahanda na ginagawa diyan. Yun naman sa yun nangyari sa sa Sarangani. Of course, we also offer our condolences do sa mga na may mga nasalanta na yung kanilang mga mahal sa buhay. But even for yung ganito, meron din tayong parang may playbook na tayo dito kasi meron tayong National Disaster Risk Reduction Management Council, so NDRIMC, no? So ang una sa lahat is kailangan muna masigurado natin yung kaligtasan, no, safety ng mga tao na nandoon. So kailangan wag muna silang babalik sa bahay nila until ma-inspect yung structural integrity ng mga buildings na nandoon, mga bahay-bahay nila, yan. So while this is being done, yung nandoon sila sa safe na evacuation center, nandiyan yung pag-provide ng mga basic muna, pagkain muna ang i-provide, no? Tapos other needs as they come. Tapos hopefully walang maging malalaking damage. So for those na hindi na damage yung kanilang tahanan, pwede silang makabalik. But for the others, mukhang magtatagal ng konti sa evacuation. Pero in this case din, nagsisimula na rin ang paggawa ng ng recovery and reconstruction plan. Para makita talaga natin ano yung mga kailangang ayusin kaagad, no? So starting with the public facilities like your hospital, syempre, no? Yung mga schools. Ito yung mga
kailangan na right away maibalik natin para magkaroon kagad ng ng mga public facilities na to. So gagawa kagad ng plan dito, and then meron naman kasi tayong quick response fund, no? So yung ibang mga ahensya, right away pwede nilang gawin kaagad yung reconstruction ng mga public facilities that were damaged. So and then for the others, ito yung hahanapan natin ng pwedeng itap nila yung disaster risk reduction fund. So ito yung mga may mga hakbang na tayo para diyan. Eto naman po, Yusek, kasi kanina nga po 'no, nabanggit na yung, Luzon, Economic Corridor. Ano po ang, magiging papel nito sa pagpapalago ng, ating ekonomiya in general at maging 'no, partikular po din 'no, sa paglikha ng mga dekalidad na trabaho? Yung tinatawag nating high-skilled jobs, no? Yes. So actually ito yung ito yung yung string, no? String of mga development areas natin. So magsimula sa Subic, sa Clark, Metro Manila, and then all the way Batangas. Hmm. Yun. Etong mga to, meron ka na ring mga economic zones na nandito. So, magkakaroon sila ng parang a coherent na alignment talaga ng ng development na ang gusto rin kasi natin dito magkaroon ng tinatawag nating agglomeration economies. So yung mga related na industries, doon sila magsisipuntahan. So for now, it's about semiconductors, it's about digital connectivity. Ito yung mga chips natin. So dito sila maglo-locate. Ang isang magiging parang siguro major highlight na to. Major highlight na itong tinatawag nating corridor is magkakaroon to ng a freight train system. So something na actually dati noon meron tayo nung pero hindi ko rin talaga naabutan eh. Pero but this is something that we really should have, no? Kasi sa ngayon, lahat ng mga goods natin binabiyahe kunwari kung sa Luzon, binabiyahe using trucks, ganyan. Pero lagi tayong may truck ban, may konting oras lang sila na kung kailan pwede silang bumiyahe, yon. So, napaka-inefficient. Pero kung meron silang sariling train line na talagang pang freight lang, ang laking magiging malaking magiging efficiency gains. Tapos dito rin natin ilolocate yung mga training centers para yung mga kakailanganin na magtatrabaho, yung mga skills, no? Pwede silang doon mag-train, tapos doon na lang din kukuha. Pwede pang marami dito, pwede pa yung enterprise-based education and training, no? Kasi malamang nandun lang din sa vicinity naman yung mga ngailangan ng ganong klaseng skills. So, pwedeng doon na rin sa kanila mag-train or mag-internship. So, ito yung balak dito sa Luzon Economic Corridor. Yusek, ano na lamang po no, yung mga hakbang upang mapalakas ang ugnayan po ng government and the private sector pagdating po sa skills training at employment generation, dahil nga po yung pinag-uusapan po natin, yung paksa po natin ngayon is kung paano po mapapalakas itong labor market resilience dito sa bansa. Meron tayo ng trabaho para sa bayan. This is a trabaho para sa bayan interagency council. Council siya, meron siyang kasama na nasa private sector. Meron from industry, meron from the labor sector, meron from the informal workers, meron din from the vulnerable sector. So sa ngayon, isang person with disability yung representative dito kasi gusto nga natin inclusive, no? Inclusive ang ating maging labor market. So sila rin ang nag-i-inform sa amin ng ano yung mga needs ng industry. At the same time, ang nire-request namin sila, okay, meron kami magiging bagong training na
ipoprovide, no, ang TESDA, libre to, ganyan. Pero sana naman yung mga employers, na bigyan nila ng premium yung mga makakakuha ng certificate dito. Mm. Yun. So sa pag-hire, sana may konting dagdag na I don't know, basta may premium rate sana. Kung halimbawa meron silang additional certification o meron silang micro-credentials na tinatawag, yon, para tumaas din ang demand dito. Kasi kailangan talaga i-induce mo yung demand eh. Hindi pwede yung, pwede naman talaga yung self-study, no? Pero gusto natin kasi mas malawakan yung implementation. Kaya may mga ganyang programa. Tapos sa lahat ng SUC natin, Mm. meron din tayong private sector rep. Mm. Yon. So sila rin ang nagsasabi sa academe, sa mga SUC na obsolete na yung curriculum natin sa ganito, hindi na kami gumagamit ng ganyang klaseng technology. Ito na, yon. So sila yung nag-i-inform ng ganon, and accordingly magre-revise ang SUC. Sa amin din sa DepDev, meron kaming tinatawag na Regional Development Council. Mm. Yan. So sa bawat region, meron tayo niyan, no? So it's composed of regional heads of agencies, of line agencies. Mm. Meron din diyan mga governors and mga city mayors, and merong private sector representatives. So doon sa private sector representatives, magkahalong mga civil society groups at saka yung sa business sector. So Mm. dito rin, so sa pagbalangkas ng mga regional development plan, mga regional development investment program, Mm. malaki ang nagiging ambag diyan ng ang contribution ng private sector sa pag-inform sa atin ng ano na yung relevant sa kanila, no? Ano na yung mas makakatulong na public investment, mas makakatulong na programa para mas mapalago natin mas mapalawak yung development talaga. Mm. Gusto ko man pong pahabain ang ating discussion na Yusek, dahil marami po kaming nakukuhang insights from this, pero kailangan po nating tapusin ang interview. Maraming salamat po, Yusek, sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din, Steph. God bless. Maraming salamat po. At ating po nakasama dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, si Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon ay atin naman makakasama ang Bureau of Animal Industry para pag-usapan naman po ang pag-aalis ng temporary ban doon sa poultry products mula sa bansang Argentina. Samantala, bago yan, ay narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay makakasama naman natin para sa ikalawang panayam natin sa araw na ito ang Bureau of Animal Industry, dahil muling binuksan ng ating Department of Agriculture ang poultry trade sa bansang Argentina matapos ang bird flu clearance po. At kaugnay po nito ay makakasama na natin sa ating linya ng komunikasyon si Director Christian
VP Dakigan ng Bureau of Animal Industry o BAI. Dr. Dakigan, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, magandang hapon po Ma'am Steph at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po, Director Dakigan, ano po ang naging batayan po no, ng DA at ng BAI sa pag-alis nga po no, nitong matatawag na temporary ban sa poultry at bird imports mula sa bansang Argentina? Ang naging batayan po natin dito ay ng pag-aalis po ng restriction ay sa pag-aangkat po ng produkto ng manok natin ay batay po ito sa pagtalima natin sa pagkakaroon po ng pagdedeklara ng freedom sa avian influenza ng World Organization for Animal Health po. And speaking of that po, Director, ay paano po ba napatunayan na kontrolado po ng Argentina itong outbreak ng masasabi na highly pathogenic na avian influenza o bird flu? Yes po, ang pagdedeklara po ng freedom ng avian influenza sa World Organization of Animal Health po ay marami pong kailangan i-submit ang bansa na nagginawa ho nila para maging avian influenza free po sila. Unang-una po, nagkaroon na po ba sila ng cleaning and disinfection ng area? And ang pinakamahalaga po rito yung pag-apply po nila ng biosecurity at yung surveillance po nila. Yung sa surveillance po, dito po nila may papakita sa pag-submit sa World Organization for Animal Health na talagang wala na pong kaso ng avian influenza sa bansa po nila. At given po no ito napatunayan na po na kontrolado ng Argentina itong avian influenza, ano naman po ang papel ng BAI sa pagsusuri po ng matatawag natin siguro na dangers bago payagang muli itong importasyon ng poultry at bird imports no mula diyan sa Argentina, just for the knowledge po ng ating mga tagapakinig? Yes po, ang ginagawa naman po ng Bureau of Animal Industry para makita ho natin na talagang wala na ho silang kaso ng avian influenza, nagsasagawa po tayo ng risk-based evaluation po. Kung saan dito po sa risk-based evaluation, tinitignan ho natin yung mga submission po nila sa World Organization for Animal Health kung pumasa po ito sa standard po ng WOA. Batay po dito natin i-recommenda kung ligtas ba or hindi pa buksan yung pag-import po natin sa kanila. Matanong ko lamang po no, dahil ito pwede na pong pumasok no yung mga imports from Argentina patungo dito sa ating bansa. Ano po kaya ang posibleng maging epekto naman ito sa supply ng manok at iba pa nating poultry products dito? Yes po, magiging epekto po nito yung pagbubukas po ng importasyon muli mula sa Argentina. Makakatulong po ito na magkaroon ng dagdag na pamimilian na bansa na pwede natin pagkuhanan po ng poultry products para maging stable din po yung supply ng manok sa atin at presyo para sa ating mga mamimili. Ano naman po kaya no ang epekto naman po nitong muling pagbubukas po natin ng poultry trade no with Argentina sa lokal naman po na industriya no, lalong-lalo po dun sa mga masasabi natin na maliliit po na poultry raisers? Yes po, ang imported na mga poultry products po na to, makakatulong po siya sa atin sa panahon po na yung kakulangan po ng supply natin. Kagaya pag nagkaroon po tayo ng outbreak or yung mga seasonal demand na spike. Ito naman po, Director, bakit po mahalaga ang pagkakaroon po ng mga masasabi po na diversified sources no ng poultry imports para na rin po no sa food security ng ating bansa? Mahalaga po ito dahil nakakaiwas tayo sa disruption po ng supply kung may outbreak or restriction tayo sa ibang bansa. Kapag diversified po ang pinagkukuhanan natin, mas stable ang supply ng mga poultry products po natin at mas mapapanatili po ang presyo na sumusuporta sa food security po ng ating bansa.
And given po no na ito nga po na merong development na ganito na magbubukas ulit no yung poultry trade natin with Argentina dahil yun nga kontrolado na yung mga kaso ng bird flu doon. Ano naman po yung mga ilalabas na regulasyon o kondisyon na dapat sundin ng mga importer no? In general, hindi lamang po ng Argentina. Yes po, kada bansa ho, meron po tayong tinatawag na import terms and conditions. Mm. Doon po nakapaloob yung mga kailangan po nilang regulasyon ng ating bansa na kailangan po nilang sundin. And given this development po, Director, kailan po ba eksakto magsisimula no, ang implementasyon nitong pag-aalis nga ng temporary ban ng mga poultry products from Argentina at ano po yung mga susunod na hakbangin na gagawin po no, once na maipatupad ng DA at syempre ng BAI? Yes po, ito po ay magiging epektibo po simula June 16 po kasi kailangan po natin na 15 days na ma-publish po yung circular natin. And ang ginagawa naman po natin, tuloy pa rin naman po yung pag-check natin sa port. May tinatawag po tayong first border checking tsaka second border checking para makita po natin na yung pinapadala po nila ay angkop sa import terms and conditions po natin. Director, sa mas malawak po no na pananaw, pagka ang pinatutungkulan na po natin ay yung matatawag po na bigger picture, ay paano po ipinakikita nitong pag-aalis ng temporary ban sa mga poultry product galing Argentina, yung risk-based approach no ng DA at ng BAI sa pamamahala ng animal diseases at trade policies? Sa lahat naman po ng bansa na papayagan natin magpadala ng karne o buhay na hayop dito sa Pilipinas ay dumadaan po ito sa ating striktong pagsusuri base sa mga international standards at regulasyon ho ng Department of Agriculture. Ang ginagawa ho natin dito para ma-credit po itong mga bansang to na makapagpadala sa atin, meron po tayong tinatawag na inspection mission ho. Pumupunta po ang mga kawani ng Department of Agriculture to inspect po yung animal health system ng bansa na gustong mag-export ho sa atin at saka yung mga kanilang meat establishment ho. Chine-check ho natin yan para masigurado ho natin na safe yung ipapadala nila sa atin na naayon sa food safety rules at saka animal health rules ho. And with that po, maraming salamat po Director Dakigan sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Yes ma'am, maraming salamat po. Makakaasa po ang publiko sa amin ng DA ay mananatiling nakabantay po laban sa anumang banta ng sakit mula sa hayop hanggang sinusiguradong may sapat na supply ng karne po para sa merkado. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At atin po nga nakasama para sa ikalawang panayam natin sa araw na ito, si Director Christian P. Dakigan ng Bureau of Animal Industry o BAI patungkol po sa pagbubukas muli ng poultry trade no with Argentina after po ng bird flu clearance po dyan. Samantala, para sa ikatlo at huli po nating panayam para sa araw na ito ay makakasama naman natin ang owner, founder at CEO ng Tangere na si Ginoong Martin Peñaflor dahil kamakailan po ay nagsagawa po sila ng isang survey kung saan ay karamihan po no sa ating mga kababayan ay nagpakita po ng suporta para po sa masasabing elect o appoint no kay Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Ginoong Peñaflor, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Kaya tanghali po ma'am. Martin Peñaflor po sa Tangere po. Maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sir, My pleasure, ma'am Steph. yes po. Sir Martin po, no,
ito nga po 'no, nabanggit nga po natin kanina na nagsagawa po pala kayo 'no ng survey, regarding po sa mga latest 'no, masabi na latest developments po 'no sa ating, Senado. Particular po dito sa pagsuporta po ng ating mga kababayan sa leadership na ngayon 'no, masasabing, leadership ni Senador Sherwin Gatchalian as a Senate President pro tempore 'no. Sir Martin, gusto lamang po naming malaman ay, bilang bahagi po 'no ng inyong, pagsasagawa nitong mga ganitong klaseng, survey, ay gusto din po naming, matanong kung ano po yung, naging demographic po 'no ng mga respondent na inyo pong nilapitan sa particular po na survey na ito? So, sorry, can you repeat that question? At bago po sa lahat, Ma'am Steph, shoutout po sa lahat ng mga katangere na nanonood po. May 1 million followers po kami nationwide at salamat po sa panonood. Sorry, may maingay lang po. Nasa labas lang po. I was waiting for the interview earlier. Pero can you repeat the question, ma'am? Sure po, sure po. Given na nagsagawa nga po kayo 'no, ang tanghere ng isang survey na nakafocus po sa mga latest developments, sa ating, Senado 'no, dito sa Pilipinas. Partikular nga po dito, nabanggit ko na nga kanina, isa diyan ay yung pag-recognize ng ating mga kababayan dun sa leadership nga po ngayon no, ni Senador Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore 'no. Gusto lang po namin malaman, given na siyempre sinagawa niyo po itong, survey na ito, ano po yung, demographics po 'no ng mga respondent na inyo pong kinuha for this particular survey? Magandang question yan, Ma'am Steph. Yung una po, it's a non-commissioned survey, 1,200 sample size. Baka sabihin po ng iba, ay, sapat na ba ang 1,200 para po sa buong Pilipinas? Yes po. It's equivalent to a 2.77% margin of error at a 95% confidence level. Kailangan po namin sabihin yan bilang member po ng mga nag-register sa COMELEC at bilang founding member po ng ethical guidance sa online surveys sa MORES po ng Pilipinas. So ito po, 95% confidence level, Ma'am Steph. Ibig sabihin, kahit ulitin namin 95 out of 100 times, yan ang lalabas na resulta. Ang demographics po dito ay sa Luzon po, particularly sa Metro Manila, 12% lang. Baka sinasabi ng iba, lahat yan Luzon. Hindi po, 12% lang po Metro Manila. Ang Northern Luzon and Central Luzon, 23%. Southern Luzon and Bicol Region ay 22%. Ang Visayas and Mindanao namin, 20% ang Visayas, 23% ang Mindanao. Tapos tinanong din namin sila, Ma'am Steph, tinanong namin yung political affiliation sila, kumbaga. Where if we ask them, sino yung binoto nyo nung 2022, 2025, at tinanong namin directly, sino po yung sinusupport nyo? So lumalabas po sa demographic, 38% po ng mga respondents sa survey are supporters of the Vice President. 16% are supporters of President Marcos and administration. 25% are neutral, wala pong kinakampihan. And then 18%, if I'm not mistaken po, are supporters of Vice President Leni Robredo and the Liberal Party. So may breakdown po kami ng mga affiliations. Hindi po lahat affiliated sa isang party. Given po the figures no, kasi eto po no, 67% pabor dun sa leadership ni Senador Gatchalian, 25% tutol at yung 8% ay undecided. Medyo tutukan natin po no ay yung mga pabor po no. Sa pananaw po ng tanghere, ano po kaya yung rason kung bakit karamihan po no sa mga inyong respondents no na nagre-represent po ng populasyon ng mga Pilipino no na sang-ayon po doon sa leadership po ngayon no ni Senador Gatchalian? Magandang question niya, ma'am. Lumalabas po 67% are in favor. But I'd like to highlight na meron 8% undecided. Majority of the undecided are supporters of the Vice President. Pero meron din tayong 25% na against. Yung against po, ito yung interesting sa demographics. I mentioned yung demographics kanina. 80% nung against kay Senator Win Gatchalian are supporters of the Vice President. So dito pa lang makikita na natin yung partisan division. So those who are in favor of the Vice of Senator Win Gatchalian, yung 67%, lumalabas dito, majority nito are supporters of the administration. They are more in numbers.
kung titingnan po natin, only 38% are supporters of the Vice President. So merong 62% na hindi supporters. Meron din neutral. So yung 62% na yan, including yung some of the supporters of the Vice President are in favor. Yun yung interesting. Majority of the supporters of our Vice President are against it, but there's a portion, 20% of the supporters, even the supporters of our Vice President are in favor. Sumasang-ayon at sumasang-ayon at lubos na sumasang-ayon kay Senator Win Gatchalian. Matanong ko lamang po, no, Sir Martin, paano po kaya nakakaapekto siguro yung mga national issues po natin? Unahin po muna natin, no, pagdating sa usapin ng korupsyon. Kasi yan ang iniikutan ngayon, no, ng mga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, no? Magandang question yan, ma'am. Opo. I-repeat ko po, Sir Martin. No po. Nung tinanong namin sila, we also asked a question, ano ba yung gusto nyong pagtaunan ng pansin ng Senado? Lumalabas po sa survey namin, 80%, it's a multiple select question 80% po nagsabi, Ma'am Steph, na gusto nilang pagtuunan ang pagsugpo ng korupsyon sa Pilipinas at 75% naman na nagsabi na pagtaas ng sahod, pagtaas ng sweldo. Kasi affected nga po ng crisis sa Middle East. So lumalabas po sa survey ay ayaw na po ng majority ng Filipinos, yan yung driver ng 67%. Ayaw na po nila na magulong deadlock sa Senado, ayaw na nila ng politika. Gusto na nila magtrabaho ang Senado. Yung po yung lumalabas sa survey. Gusto nilang pagtuunan ng mga key issues sa Pilipinas. Pagbaba ng presyo ng bilihin, pagtaas ng sahod, at pagsugpo ng korupsyon. Yan po ang gusto ng mga Pilipino. Ayaw na po nila ng deadlock. Ayaw na po nila ng politika. And that's the main driver for that 67%, ma'am. Aside from the national issues po na nabanggit po natin, Sir Martin, meron po bang matatawag po na impact po, no, ang social media, no, kasi syempre isa yan sa mga main sources, no, ng balita ng ating mga kababayan sa ngayon dahil nasa digital age na po tayo, no. Meron po ba itong impact pagdating po sa naging resulta po ng survey na inyo po sinagawa? It's a great question po. In terms of social media, yun naman talaga ang driver ng tao po ngayon lalo po nadagdagan pa ng Twitter ngayon. Kaya po mahalaga po yung survey. Ginanap lang namin to nung Friday last week. Yes. Tapos nilabas po kagad namin ng Sabado. So mabilis po. Mabilis kasi talaga mabago ang sentiment ng tao. Kami po sa Tangere, mahigit 200 na po ang aming mga partners at clients. Nakikita namin na pag may nauso lang sa social media, affected na kagad ang sentiment ng tao. Kaya lalo po ngayon, ang ingay po sa social media, sa Facebook, sa lahat po ng demographics, maingay sa social media yung naging tulakan sa Senado, yung lahat po na naging ganap sa Senado, pinag-usapan po talaga yan So yun po talaga ang driver. At lumalabas po dito sa social media, lumalabas dito po sa survey, ay sa ayaw na ng tao ng politika. In fact, yung mga nakausap namin, qualitative studies, naguguluhan na sila, hindi na sila nakakasunod. Ang tawag nga po nila, Senateflix. Hindi na po sila nakakasunod sa Senateflix. Sa dami po ng ganap. Ang gusto na lang po talaga nila, gaya po na sabi ni Senator Win Gatchalian, back to work. Yun na po yung gusto ng tao. Whether it's social media, on the ground, pare-parehas po ang sentiment nila, Ma'am Steph. And kanina nabanggit ko nga po kanina, no, na yun nga merong mga ngayon tinututukan ng korupsyon, particular po dun sa mga sinasagawa na Senate Blue Ribbon Committee hearing, no. Although alam naman po natin na medyo divisive po, no, ang pagsasagawa niya kasi merong ginagawang hearings ang Cayetano Block, meron din naman ginagawang hearing, no, itong Gatchalian Block, no, kung saan doon sa side po ng ni Senator Gatchalian, nandyan po si Senator Erwin Tulfo, sa side naman po ni Senator Alan Peter Cayetano, nandiyan naman po yung kanyang kapatid, si Senadora Pia Cayetano. Sa usapin po nito, no, kasi isa rin ito sa mga inikutan po, no, ng survey na inyong ginawa, ano po ang inyong interpretasyon? Masasabi pa rin po na usapin po ba ito ng political faction pa rin kung bakit mas mataas ang suporta kay Senador Tulfo compared kay Senadora Cayetano? Hati in a way, pero mas lamang po
yung faction po ni Senator Win Gatchalian, tinanong namin kasi sino po yung pinagkakatiwalaan nyo, sino yung pinaniniwalaan nyo na totoong nagkaroon tayo ng 2 Blue Ribbon Committee. So lumabas po, 61% or 3 out of 5 Filipinos are in favor of Senator Erwin Tulfo as the head of the Blue Ribbon Committee. At lumalabas po dun, Ma'am Steph, 61 to 63% po ang naniniwala na mas magiging patas si Senator Erwin Tulfo bilang leader ng Blue Ribbon Committee. Yun po yung drivers kaya mas madami. Kumpara po kay Senator Pia Cayetano, wherein isa sa 4 na Pilipino lang po ang nagsasabi na magiging patas siya bilang leader ng Blue Ribbon Committee. So meron din pong mga ganon. Similar, tumutugma po yung numbers si Senator Erwin Tulfo at Senator Win Gatchalian. At ganito din po kaya no yung interpretation when it comes po dun sa nagiging testimonya po nitong mga siguro kasi medyo Yung 18 ano daw, yung 18 Marines yes, ma'am. yes. Well, lumalabas po sa survey, pangunahan ko na po kayo, lumalabas po sa survey, majority ng Pilipino ang hindi naniniwala. Ang naniniwala lang po, isa sa 4 na Filipino, and those who believes the testimony, ito na naman po yung hatian, nagkaroon po ng hatian, depende po sa political preference, sino po yung sinusuportahang kandidato. Yung sa 25% po na naniniwala sa 18 Marines, majority po nito are supporters of the Vice President. Supporters of the current administration of the former Vice President Leni Robredo, and even those politically neutral, hindi po sila naniniwala. 3 out of 5 that hindi naniniwala sa mga testimony po ng Marines. Gaya nga po ngayon, after po ng survey, nagsorry po ang Marines na nagkamali po sila sa kanilang statement. Nadamay nila ang isang senador, hindi naman daw, nagsorry sila. So tumutugma po ang story nila at sa survey po namin. Ibig sabihin po, yung survey po talagang nag-reflect, majority hindi naniniwala. At lumalabas din po, umamin na nga din sila na nagkakamali din sila sa testimony even though under oath po sila. Yun, Ma'am Steph. So yun po, very interesting. Naku, Ma'am Steph, okay lang ba putulin ko na po yung interview natin kasi medyo kailangan ko na pong umalis. At salamat po sa Radyo Pilipinas po. Sure, Alam ko sure po, naging po. busy po kayo ngayon tanghali. But okay lang naman po. Ba't kailangan ko na pong umalis, Ma'am Steph? Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Drizel at sa inyo po sa opportunity na mag-interview. Yung full copy ng report, hanapin nyo lang po tanghereapp.com. Message nyo lang po kami dun, ma'am. At sa lahat po ng katanghere na nanonood, salamat po. Ma'am Steph, I need to go. Ingat Okay po. na po. Thank you so much po, Bye po. Sir Martin. Thank you so much po. At ating nakasama po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang owner, founder at CEO po ng Tanghere. Walang iba kundi si Ginoong Martin Peñaflor. Tayo dadako na, diretso na sa ating balitaan. Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng nangyaring lindol sa Mindanao, pinayuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat niyang maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagayan ng mga biktima ng lindol. Dapat niyang maisip ng mga kinauukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala ay may schedule na niya ang pagpunta ang Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, sinisiguro muna ng Kagawaran ng Edukasyon ng kaligtasan ng mga guro at ng mga mag-aaral bago tuluyang bumalik sa mga paaralan na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Southern Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Education Undersecretary Malcolm S. Garma, sinabi nito na kailangan muna nilang tugunan ang pangailangan ng mga mag-aaral at mga guro dahil matindi ang epekto nito sa kanila. Lalo na aniya na may ilang mga guro at bata na nagtamo ng sugat at meron din isang estudyante na nasawi sa trahedya. Sinabi rin ni Yusek Garma na magtutulungan sila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang magbigay ng psychological first aid sa mga mag-aaral dahil matindi aniya ang epekto nito sa kanila. Ayon pa kay Yusek Garma, kinakailangan muna aniya ng clearance mula sa mga infrastructure official upang masigurado na ligtas pang gamitin ng mga gusali para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Dagdag pa ng opisyal, doon sa talagang totally damaged at hindi po pwede ang school-based learning, ipatutupad muna aniya ang ibang learning modality tulad ng home-based o community-based muna para tuloy-tuloy iyong kanilang pag-aaral. Ginagawa natin ngayon, making sure na safe muna ang ating mga mag-aaral, ang ating mga kawani. And we are also employing what we call as the psychological first aid. Dahil alam natin, Ray, pagka ganito, yung mga bata very vulnerable sa trauma. So yan po muna yung gusto nating gawin in cooperation and collaboration with DSWD. May protocol po tayo, Ray, na hindi natin pwedeng ibigay yung identity nitong casualty natin. So definitely yung mga reported na merong damages, hindi muna yan gagamitin pending inspection and of course yung clearance ng ating mga building officials. So for the safety of our children, wag muna nating paggamit itong mga ito at gamitin muna yung mga nakita na natin na hindi naman na damage, no? Ray, yung ating tinatawag na alternative delivery modalities natin, no? So medyo home-based muna tayo or community-based para tuloy-tuloy yung pag-aaral nila. Pero Si Department of Education Undersecretary Malcolm S. Garma. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, Department of Information and Communications Technology o DICT nag-deploy ng libreng internet at communication support sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nag-deploy na rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet services sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ito ay sa pamamagitan ng Government Emergency Communication System at ng Free Public Internet Access Program na layong suportahan ang mga emergency response operation sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na kinabitan ng libreng internet, ang Glan Municipal Plaza sa Glan Sarangani, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel, Evacuation Center sa Maasim, Incident Management Team ng General Santos City at Coronadal, Office of Civil Defense sa Region 12, at sa Balut Island sa Sarangani. Inaasahang makatutulong ang libreng internet service para mapadali ang pagkuha ng impormasyon at koordinasyon ng mga responders sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pati na rin ang pagkipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang DICT sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa disaster response at digital connectivity sa panahon ng sakuna. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, aminado naman si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na hindi nila kakayaning balikatin para maayos ang mga nasirang lansangan kasunod ng malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao nitong nagdaang Lunes. Sa ambush interview kay Dizon sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Quezon City kaninang umaga, sinabi nito na sobrang lawak ng sirang nilikha ng lindol ay kakailangan talaga nilang makuha ang tulong ng mga private contractors. Ilan sa nabanggit ng kalihim na may
nakitaang may sirang mga kalsada ay Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Positibo naman aniya ang tugon ng mga pribadong kontraktor at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pagsasaayos ng mga napinsalang lansangan. Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH yan to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista immobilize na lahat. The Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, bukod sa mga ginagawang pagsasanay sa mga earthquake drill, kailangan din malaman ang Primary Alternative Contingency in Emergency o PACE. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Crisis Ops CEO and co-founder Jason Keith Bonyaga, sinabi nito na ang PACE ay paraan upang mapanatili ang komunikasyon lalo na sa mga miyembro ng pamilya bukod sa pagsunod sa duck cover and hold. Ayon pa kay Bonyaga, mahalagang mapaunawa sa publiko ang kahalagahan ng pagpapanatili ng komunikasyon sa bawat earthquake drill. Sa tulong ng PACE, maiwasan ang panic at mapapanatili ang composure sa biglaang tama ng lindol. PACE is a communication plan in emergency response. PACE stands for Primary Alternative Contingency in Emergency. In this context, we talk about what is your primary source of communication, what's your alternative when the primary fails, what happens when primary and alternative fails, your contingency, and what's your emergency. Preparation in the family level, on the family level, when we say that the kids in school, when they talk about earthquake, we tell them that this is something you should share with your family. It's not just telling them what to do, we also tell them why we're doing it a certain way or why we need to understand why we need to do this in these different matters so that children and adults can understand, why we do things a certain way. And our hope is that even if we do drills, even if we do simulations, that when the time comes, if the incident happens, when an earthquake happens, there is a semblance of being able to perform what they've been learning as opposed to being in shock or being in a panic mode. There's that semblance that, that split second, the couple of seconds after earthquake happens, you would be able to compose yourself and go like, I know what to do. Crisis Ops CEO at co-founder Jason Keith Bonyaga. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan namang may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadakuin na muna natin ang rehiyon ng Luzon. Department of Tourism Region 1 isinulong ang gastronomic tourism ng La Union at Pangasinan. Narito ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Lalon pinabiskag ya Department of Tourism o DOT Region 1 so gastronomic tourism campaign to, dyan matalunan impang ipaaksab ya may kanda, discovering the flavor of the North through a gastronomic experience like for ya ginawa dyan probinsya ya La Union tan Pangasinan. Sa limaran agaw ya programa so ang nitipon at sari cultural workers, celebrity chef, food vloggers, social media influencers, traveler and tour operators, media representative tan sari official DOT, pinanengneng sunan duruman kakanan, kultura, tan komunidad, yamangi panengneng at gastronomic identity ya Region 1. Diyan pa na maglaya programa ni panengneng so paano niya makatulong so kakanan, piana napansan siya so pankabidbiran na kultura, na suportaan so panagbilay, tan napaaligwa so eksperyensya na sari bisita at rehiyon. Indanetmet ya may kanlag force so pangkakasakay ya tradisyon tan inobasyon kaibalay pangisulong ya sustainability tan balon uso at industriya panagluto yag balat lilingwanan so lokal at tawer. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, 1 milyong pisong halaga ng stingless bee colonies ipinagkaloob ng Department of Agriculture Cordillera sa Lias Fruit Growers Association sa Barlig Mountain Province. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Donna Cawisbalio. Naikan iti 70 nga stingless bee colonies nga agatad iti maysa milyon piso ti Lias Fruit Growers Association iti Barlig Mountain Province manipod iti Department of Agriculture Regional Field Office Cordillera babaan iti Livestock Economic Enterprise Development wenno LEAD program. Sigon iti Provincial Information Office dagiti bee colony ket agserbi kas pollinators tapno mapaado ti produksyon ti citrus ken makatulong iti panagaramid ti diro akanayunan a pagapuan ti sapol dagiti benepisyaryo. Kinuna dagiti opisyal iti DA kan provincial government nga ti proyekto ket mangpapigsa iti pagbiyagan dagiti mannalon ken mangitag-ay iti sapolda. Inalukoy damat dagiti benepisyaryo nga aywanan ken paaduan dagiti bee colonies tapno adupay a mannalon ti agnumar iti benepisyo ti programa. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalio mula sa Bontoc. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Wala na sanang mabiktima ng illegal recruitment. Yan ang panawagan mula sa Public Employment Service Office o PESO. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni Renzi Joaquin. Awan kuman dagiti mabiktima iti illegal recruitment. Daytoy ti palagip ni Tabuk City LGU Public Employment and Service Office Manager Loida Saboy. Ngamin kunana may isang serbisyo da iti mangi patong palit ay easy advocacy kan aktual a recruitment karaman dagiti accredited nga recruitment agencies. Nukas pagarigan kunana da dagiti ag-recruit ti binalay wenno barangay damagan nga muna iti PESO Tabuk wenno Dol Kalinga no dagitoy ket legit wenno saan. Posible kunan ni Saboy nga dalata dagiti gundawa nga illegal recruiter sa graman aktibidad nga human trafficking. Inpalawag na nga dagiti job placement wenno vacancies nga ipapaay ti PESO Tabuk City kabayatan ti job fair kan regular recruitment iti opisinada ket local ken overseas employment. Kadagitoy kunana pay saan lang nga domestic helpers iti maipaay uray pay dagiti daan iti naduma-duma nga skill iti trabaho. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakuy naman natin ang Lucena, episyenteng paghahatid ng patubig mula sa irigasyon patungo sa mga lupang sakahan sa lalawigan ng Quezon isinusulong. Ang kabuang ulat ihati naman sa atin ni Tom Alvarez. Isinusulong ng National Irrigation Administration ng NIA Quezon ang episyenteng paghatid ng patubig mula irigasyon patungo sa mga lupang sakahan sa lalawigan. Ayon sa pabalid na ahensya, sila ay naglabas ang pondo na nagkakahalaga ng halos 6.7 million pesos in operation and maintenance incentives sa Federations of Irrigators Associations covering national and communal irrigation systems sa lalawigan ng Quezon. Nilalayo nito na mapalakas ang kapasidad ng Irrigators Associations hinggil sa management, operation, maintenance at preservation of irrigation facilities sa kani-kanilang lugar na nasasakupan. Ito ay upang masiguro rin ang patuloy na paghahatid ng irrigation water sa mga bukirin. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. School assistance na tig 3,000 piso ng pamahalang panlunsod para sa 72,000 na mga mag-aaral sa public schools ng DepEd maipamamahagi na sa buwan ng Agosto. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Goody Sarsagat. Ing balita rin ang City Information Office ang Puerto Princesa nga matataw din ang student assistance sa idalam ang Ordinance number 1282 sa bulan din ang Agosto dading dagun. Magamit andan ang itataw nga pang-eskwela kapareho ang school supplies, bags, uniform pero kwarta rin lamang ang itataw para sa school year 2026-2027 sa kantidad ng 3,000 kapisos. Nagasarig nga magapakinabang digi ang maabot sa 70,000 mga estudyante sigon sa listan nga iluluwa ang DepEd Puerto Princesa City. Nasambat ang otor ang ordinansang dia nga si Councilor Victor Oliveros medyo naubusan din sa oras nga magpamakal ang mga kaministeran ang mga estudyante sa labag ang proseso ang bidding tinged dading dagon da lamang napirman ang panukala. Animan, kwarta din lamang ang impantataw imbes mga gamit. Ang Ordinance number 1282 ay napunduan kada dagon, animan nagsarig nga magapadayon dia kada dagon. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, mga youth development worker at youth leader sa Samar, sumailalim sa leadership course. Narito si Suzette Pretencio para sa balita mula sa Calbayog. 30 nga youth development workers nga youth leaders sa Samar ang opisyal nga sumulod sa unom ka bulan nga Positive Youth Development and Bridging Leadership course. Kaapi dinhi ang 20 nga local youth development officers, 2 nga State University Student Council presidents, 5 nga PYESDO program managers, ngan 3 nga SIRA coordinators. Ginpapadalagan ang programa sa Youth Work Research and Training Center kaupod ang University of the Philippines Visayas College of Management. Tumong san kurso nga mapakusogan ira abilidad sa pagpanguna, pagburublig ngan paghimo san mas inklusibo ngan mas napapahimulsan nga mga programa para sa kabataan. Sumalasan gobyerno probensyal, parte inisan padayon nga suporta ni Governor Shari Antan sa pagpadusosan liderato ngan mas mahinungdanon nga partisipasyon san kabataan sa pagpauswag san komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretencio mula sa Calbayog. Dakuin naman natin ang Mindanao. School Hopping Awareness Campaign patuloy na isinasagawa sa mga paaralan sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Padayon nga gipahigayon karong simanaha, Hunyo 8 hantod sa Hunyo 11, 2026, ang School Hopping Awareness Campaign sa kagamanang lokal dinhi sa Dakbayan sa Tandag. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiag ni Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Officer Raven John Heli nga target niini nga kalihukan ang tanang tunghaan sa dibok syudad dungan sa formal nga pag-abri sa klase karong simanaha. Opisyal kining gilusa dito sa Hitaob Elementary School, Barangay Awasyan, ning miaging semana atol sa Brigada Eskwela Division Kick-Off sa syudad. Amaong kalihukan nakatutok sa mga pamaagi sa pagpangandam batok sa hulga sa El Nino. Kini nga awareness campaign nagtumong sa paggiya o pag-andam sa mga magtutudlo, ginikanan og mga tinun-an sa mga pamaagi o estratiha aron mabatukan ang epekto sa init nga panahon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo. Coast Guard nagsimula ng pagsasanay para sa maritime responders sa Patikul, Sulu.
Ang kabangulat ihatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Formal na tiagnahan sing Coast Guard Western Suluin Coastal Barangay Maritime Responders Basic Training atau CBMRBT sinadlaw isninion na pitsa walusin bulan June hataon yan bilang pagpakusog sin pagtakama mga kauman ibang pagsambag aramala hakarakatane. Himagdir ang katlong tag 5 volunteer sa mantitibuok si mga tarbilang din Barangay Peacekeeping Action Team atau BPAT iban mga representatives sina mga kabataan at ando bago umangaya patikol sulu. Tiyak-kita dunhinin maritime safety. Mga subay hinangon bilang habok maritime responders sa lecture hatungod sa solid waste management, iban oil spill awareness, hasupaya mapalawak pa, ina pamaham sin mga limalamud hatungod sin panghalkay, hakauman iban karakatana. Bahagi inasabot program atuy-tuy pagmatuyo sin Coast Guard dapat masakap in mga tao halukal, amin sakupan nila iban mahinang lapas, hama kamumula, iban lando karihilan pahalka in binaybayana. Lengha RP Holo, nalita sa Chilkiram para Haraj Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Didiretso na tayo sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling matatag at sapat ang supply ng langis sa Southern Mindanao sa kabila ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad, karamihan sa mga fuel depot, storage facility at LPG refilling plants sa Regions 11 at 12 ay normal ang operasyon at walang naitalang matinding pinsala. Sa General Santos City, 2 sa 3 fuel import terminals ang muling nagpapatakbo ng operasyon habang isa ay sumasailalim pa sa pagkukumpuni matapos magtamo ng bahagyang pinsala. Sa kabuuan, 47 lamang na gasolinahan ang pansamantalang hindi operational dahil sa minor structural damage, pagkawala ng kuryente o patuloy na safety inspections matapos ang lindol. Out of the 23 import terminals, isa na lang ho na import terminal ang hindi gumagana, and this is the Sea Oil Import Terminal in Barangay Tambler, General Santos City. But with the conversation kanina, we have a meeting with the oil companies, with our secretary also present and sharing the meeting. Itong Sea Oil has reported a minor damage. They're fixing the electrical lines na medyo sinisiguro lang baka mag-cause ng sunog. Pero ang target nila na resumption ng operation will be Thursday also of this week. Ang naging pahayag ni DOE-OIMB Director Rino Abad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigpit ang isinasagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at iba pa kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa General Santos City. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang Regional Office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ngayon katatapos lamang ng sakuna. Giit pa ni Secretary Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitang tumataas ang demand pero hindi dapat tumaas ang presyo. On a daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze. Ang naging pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 10 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 61 centavos, habang 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 90 centavos naman ang Singaporean dollar, habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 10 centavos, habang nasa 7 pesos and 86 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 82 pesos and 39 centavos naman ang British pound, habang nasa 71 pesos and 11 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 18 centavos, habang nasa 16 pesos and 41 centavos ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita. Unahin natin ang tennis. Extended ang magandang rhythm ni Filipina tennis ace Alex Ayala dahilan para makuha nito ang unang panalo sa HSBC Championships campaign. Sariwa pa mula sa matagumpay na Birmingham Open nitong weekend, sumabak naman sa Queen's Club Court si Alex nitong Martes ng gabi kung saan nabiktima niya ang multiple Grand Slam doubles champion na si Shuai Zhang ng China gamit ng 6-3 at 6-2 na sets. Namutawi sa Filipina player ang matatalim na tirada matapos makuha ang momentum sa first frame. Sa second set, mas lalong tumindi ang hataw ni Ayala dahilan para maghikahos at tuluyan ng hindi makahabol ang Chinese veteran. Dahil sa panalo, abante sa next round ang current world number 33 na si Alex at naitakda ang laban sa malapit na kaibigan na si Iva Jovic ng Amerika. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Nasa alanganin ngayon ang posisyon ng Alas Pilipinas para sa ASAM na podium finish sa 2026 AVC Women's Volleyball Cup matapos mapayukod ng South Korea gamit ang 16-25, 18-25 at 22-25 na sets nitong Martes. Sa first two sets, naging mabagal ang sagot ng Pinay squad sa mga opensa ng Koreans kaya naman maagang naistablisa ng guest team ang lamang. Nahanap naman ng Alas ang tiempo sa third frame dahilan para makasabay ito ng bahagya. Ngunit napawi naman paglaon buhat sa latag na koordinasyon ng South Korea. Dahil sa talo, lapag sa 2-2 ang record ng Pinas at nanganganib na malaglag sa semifinal speed kung hindi mapapataob sa susunod na laban ng Chinese Taipei. Samantala, bukod sa direktang pakikipagsagupa, hawak din ng Pinas ang barahang makasampa sa semis kung mapapataob ng Korean squad ang Taiwan team o matatalo ng Australia ang South Korea. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, lipat naman tayo sa basketball. Umaasa ang Barangay Ginebra na mapananatili pa rin ito ang magandang performance sa Game 4 para sa lalong pagpapalalim pa ng kanilang kapit sa bentahe kontra TNT. Ayon kay Gene King's head mentor Tim Cone, target nilang lumaro ng mas malakas ngayong Miyerkules ng gabi matapos ang kanilang rehab at recovery sa nakalipas na mga araw. Maalalang nakalawit ng Ginebra ang Game 3 noong linggo mula sa 116-102 na score kontra tropang 5G. Top scorer ng Gene King si Justin Brownlee na kumana ng 41 points at 7 rebounds habang sumandal naman ang TNT sa 44 points ni Chris McCullough. Samantala, buhay pa rin ang banta ng tropang 5G para sa tangkang pagpantay ng serye. Ayon kay Calvin Oftana, balak niyang bumawi sa Game 4 nang sa gayon ay mabura ang anya naging pangit na laro sa last game. Hindi
Mapagkakailang, laging maalat ang third game ni Oftana lalo't nagtapos lamang sa 2 points ang kanyang ambag malayo sa 31 points na kanyang ipinoste noong Game 2. Umaasa naman si TNT coach Shot Reyes na babalik na sa dating kondisyon ng small forward nang sa gayon ay madagdagan ang opensang ipinupukol ng tropa, partikular ni na McCullough at RR Pogoy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio, Nesina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.